Mga ka-Republic, nang piliin ni Troy Rosario ang Barangay Ginebra, masakit ito sa kupunan ng Tok and Tex. Hanggang ngayon, ang Gene Kings pa rin ang kinukonsider ng tropang giga na pinakamahigpit nilang karibal. Kaya naman, gusto ng TNT na tapatan ang pagpapalakas ng mga mag-aalak. Kung nagpalakas ng frontcourt ang Barangay Ginebra, sa backcourt naman gustong magdagdag ng puwersa ng Tok and Tex. Kaya ini-offer nila si Mikey Williams sa Converge, kapalit si Alec Stockton. Dapat ba itong ikabahala ng Barangay Ginebra? At papayag naman kaya ang Fiber Xers na pakawalan si Alec Stockton kapalit ng two-time finals MVP na si Williams? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ang Barangay Ginebra ang nagwagi sa tinaguriang Troy Rosario Sweepstakes. At minsan pa nanaig ang convincing power ng Ginebra Team Governor at SMC Sports Director laban sa ibang team manager na nagtry din na kumbinsihin si Troy na sa kanila sumama. Reject ang offer ng Converge. Tinurn down din ang alok ng TNT na dating team ni Rosario bago siya na-trade sa Blackwater. Naging masakit sa Ginebra ang pagkatalo sa Governor's Cup Finals laban sa Tok and Tex. Ang TNT naman, kahit nasa Cloud9 pa rin after beating the Gene Kings, ay halatang nasaktan na tinabla sila ni Rosario and instead pumunta nga ito sa bakuran ng mga mag-aalak. Unrestricted free agent si Troy at makukuha sana nila ito ng walang kapalit. Di nila kailangang magpakawala ng player para lalong palakasin ang kanilang lineup. Ngunit nahadlangan iyon ng Barangay Ginebra. Ito ang usap-usapan dyan. Dahil nga nag-champion ang TNT sa Governor's Cup, ay gusto pa nilang magpalakas at subukan kung kaya rin nilang mag-champion sa second conference, which is ito ngang Commissioner's Cup. At kung magagawa nila yan, ay ang All-Filipino Conference na lang ang kulang para maharbat ng kanilang prangkisa ang pinakamimithing Grand Slam. Mahihilera sa SMB, Alaska Aces at Bimig Magnolia ang Tok and Tex bilang Grand Slam champion team. Makakaakyat din si Chotreyes sa level ni Norman Black, Baby Dalupan at Tincone bilang mga nag-Grand Slam na coach sa PBA. Kaya nga marami ang nanghihinayang na nireject sila ni Troy Rosario sa halip ay pumunta ito sa Ginebra. Ang dating player nila ngayon ay piyesa ng Gene Kings para hadlangan ang mataas na pangarap ng TNT. Ngunit isang matibay at matatag na organisasyon ang tropang giga. Tahimik na kumikilos ang kanilang front office o ang team management. Umiisip sila ng paraan kung paano papalalakasin ang kupunan. Nabigo sila kay Troy Rosario, baka magtagumpay sa iba. May natutulog silang asset, bakit di nila gamitin? Matagal nang di naglalaro si Mikey Williams since natupakin ito. Nagmarakulyo dahil ayaw ibigay ng TNT ang hinihingi nitong 2.4 million pesos salary. Lumaki ang ulo nito at inakalang magpapagatas pa sa kanya ang kumpanya ni Big Boss MVP. Hindi naman makapaglaro sa ibang liga si Damon dahil di pa nga siya nire-release ng TNT at hindi siya i-release ng PBA kung walang pahintulot ang tropang giga. Kung walang release papers galing sa PBA, hindi rin siya bibigyan ng FIBA ng clearance para maglaro sa ibang liga. Kaya naburo sa US si Williams. At ipinakita naman ng TNT kaya nilang mag-champion kahit wala ang player nilang sumasamba sa piso. Nagpapahiwatig si Williams na gusto niyang bumalik sa PBA, ngunit hawak pa rin ng Tok and Tex ang kanyang PBA rights. Ayaw na ni Chotreyes kay Damon, pero nagpahiwatig din silang willing silang i-trade ito. Ang unang lumabas na balita, ini-offer ito sa tira perma kapalit ni Christian Standhardinger. Nagkuminto tuloy si Snow Badwa na papayag daw kaya ang SMC na mapunta sa TNT si Stan. Pag nangyari raw iyon, magga-Grand Slam ang tropa ni Chotreyes. Pero natsugi ang ganyang anggulo dahil biglang nag-announce ang fielderman Bigman na magre-retiro na siya. Ewan natin kung saan ito hahantong. May mga nagsasabing gimmick lang ni Standhardinger ang pagre-retiro at babalik din daw agad ito sa Ginebra.
Anyway, ang balita rin, ini-offer din ng TNT sa Converge si Mikey Williams, kapalit naman ni Alec Stockton. Nagpalakas ang Ginebra ng frontline, ang backcourt naman ang dadagdagan ng TNT ng puwersa. Target nga nila si Alec Stockton na ilang araw pa lang ang nakararaan ay binitbit ang Fiber Xers para sa isang comeback win laban sa Magnolia. Kung makukuha ng TNT sa Stockton, makakasama ito sa backcourt ni Narinang Batak at ng nagkakaedad na pero napakahusay pa rin si Jason Castro. Ngunit ang malaking tanong, papayag ba ang Converge na pakawalan ang reliable point guard na produkto ng FEU Tamaraw? Hindi papatulan ng Converge yan kasi alam nila ang value ni Stockton. Hinabol nga nila ang renewal niyan last March, di ba? Yan ang pahayag ng isang source sa Spin. Deals daw ang ibinigay ng Fiber Xers kina Stockton at Justin Arana bilang mga pangunahing pyesa bilang future ng prangkisa. Kahit daw interesado ang Converge kay Mikey Williams, ngunit desidido raw ang team management na manatiling intact ang core ng team na kinabibilangan ni Shoni Winston, Jordan Hedding, Aranya at ang paparating na si Justin Baltasar. Arat na arat ang talk and text na maidispatcha si Mikey Williams, gustong ipasa sa iba ang sakit ng ulo. Tapos nga naman si Stockton pa ang gustong kapalitan. Hindi yan kakagatin ng Converge, sabi pa ng source na nakausap ng Spin.ph. Pero kung tayo po ang tatanungin, ang ganyang klase ng player ay hindi na dapat pinapabalik sa PBA. Baka pamarisan lang ng ibang PhilAm. Masamang halimbawa yan na dapat ay hinahayaang maburo na lang kung saan man siya ngayon naruroon. Kaya walang dapat ikabahala ang Barangay Ginebra. Malabong makuha ng talk and text si Alex Stockton. Nagpapalakas din ang Converge at hindi nila ipamimigay ang isa sa core ng kanilang kupunan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Arnel Patricio. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, shoutout Efren Mendoza Kabayan. Shoutout sa iyo, salamat sa suporta. Lagi kang nanonood. Sa iyo rin, Norman Flores. Yes, good luck sa ating Ginebra team. Sa iyo rin, shoutout Arnel Cayubit. Yes, present ka. Salamat sa iyo. Sa iyo rin, shoutout Arnel Cayubit na naman na doble. Shoutout ulit sa iyo, idol. Sa iyo rin, shoutout Rodantes Sabida. Yes, kahit anong mangyari, kahit saan makarating. At sa iyo rin, shoutout Gemma Rivera. Salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.